na Hernale. Naka-thumbs up si Dio Campo. Sige. Sige. Sayang, no? So, check na ko yung quiz, guys. Isa ra dyan naka-perfect. Ang uban, hapit na perfect. Nalang sila nalimtan. So, yun. Kasayang. Na -5 na naman. Sige lang. Bawi lang na. Nobody's perfect. Sige. So, start na, guys. So, ang topic for today is data management. No? So, ingnalan ko, guys, sa chat or just kon lang. Ikuan ang akong attention if dili madunggan ang akong kon ang tingog or paspas ra kay ko ang pag-discuss or kung unsa man ang inyong may part na wala niyo nasabtan. Okay? Sige. Now, these are the 3 objectives that we need to obtain or we are expected to learn at the end of this PowerPoint, no, or this lesson. So first, to know the uses of variety of statistical tools to process and manage numerical data, no? Especially yours, research is very crucial. No? Kasi part na gid sa inyong sa inyong profession. So you have to be keen observants, and of course you are well versed with statistical tools. Now, second is apply the measures of central tendency, dispersion, relative position given certain conditions, because if you're dealing with different qualitative or quantitative data, you should be familiar with the different statistical treatment or tools like central tendency, dispersion, and relative position. Next is advocate the use of statistical data in making important decisions. Of course, no, if you were to decide that a certain patient, no, wala ka na, ay, kani siya, murag, naan ni siya, if I were to diagnose this patient, tahagid siya ADHD, no? But before concluding such, dapat naka-statistical data or data to back it up, no? Kung nagpasok ba siya sa criteria of having ADHD or OCD or kung ano pa ng mga conditions niya. Some of the mga usual conditions that a psychometrician or psychologist can diagnose, no? Daghan. Dapat sa to siya katong Messiah complex, no? Ng very superior, no, ang iyang pamati siyang sarili, multiple personality disorders, no? Di ba kailangan ni statistical data? These are the people who have it, and from that statistical data you can extract, no, what are the common symptoms of such mental illness or mental disability, no? So ano ra gyud na siya. Now, your task is as a psychology major and a future psychological na professional is how would you use statistical tools in a way that it would help the industry of mental health and of course help your career also, no? Kasi nga it is used to diagnose and of course help you uh, kumbaga makita gid ninyo kung unsa jud ang tama na avenue, ang path, no, na inyong gamiton to help such patient. Especially in the Philippines, no, a lot of people or a lot of Gen Zs, no, kanang mga young generations are suffering from depression, sa pa na siya pressure, daghan kaayong mga peer pressure, guys. Daghan kaayong mga factors that we have to account for. Now, before we discuss measures of central tendency, this is one of the statistical na no. Wait lang, guys, wait. Wait lang, guys, balik ko.
Okay. Hello, I'm back. Sorry. Ay, nag-inom ko water. Let's go. Sige. So before we dive in sa measures of central tendency, i-define sa nato unsa ni siya, no? So first, unsa nang data set? Okay. Now, data set refers to a collection of numbers or values that relate to a particular subject. Di ba na introduce naman sa tuwa ang set on previous lessons, no? Di ba ang set is a collection of anything. It could be names, numbers, symbols, kahit ano, no? Pero ang data set in particular is a collection of numbers and values. Numbers lang gyud na og values ang iyahang naa sa set. Ana lang. Example, test scores of each student, like for example in mathematics in the modern world, no? Especially katong prelim examination, no? Test scores of section EPSY 1A in mathematics in the modern world. Oh, that is an example of a data set. Another example, the number of fish eaten by each dolphin at an aquarium is a data set. Sa paman. The number of female students in EPSY 1A section, no? Sa subject na mathematics in modern world, that is another example of data set. Sige. Sige daw, be. So, balik ta dito sa test scores of MMW students. Sige daw. Sa chat, guys, tanaw ninyo, guys, out of how many items? 120 ata to. Pila kuha ninyo, guys. Sige daw, be. Out of 120, i-chat daw. Pila kaya inyong prediction, yung test scores sa prelim exam based on your performance last time. Sige daw. You think, kuha. Ako na, mag-manifest yun, do. Sige daw, be. Anyone? You know, si predictions ninyo. Pagkatanaw na to. Daw, be. Sige daw, guys. Sa may prediction ninyo sa inyong exam, pila kayo kuha ninyo? Sige daw. Madungog ba ko? Sige ko, yo-yo. Madungog ko, guys. Hello? Ang gabi. Madungog ba ko? Hello? Ano sila? Hindi sila ka-chat? Sa ba ni? Sir, magangog ka, sir. Madungog. Okay, thank you. Sige. No? Sige lang. So, for example, guys, no, kani siya, test scores of students like 89, 100, 89, 95, 64, 94, 92. Then, fish eaten per dolphin, na 10, 12, 10, 8, 20, 10, 15, and 18. So, those are just examples of data set. Now, if you have a data set or numerous data set or big data, as they said, pakinote na, guys, big data meaning a collection of data sets na siya. Now, kung nanaki data set, ang imong next challenge is how would you manage the data? That is data management, no? Ano na siya, guys? Now, data management is how you, it's the process of acquiring, paano mo in-acquire, yun saan yung pag-obtain ng data? How do you validate it? Meaning, how legit the data is. Next, stored, how it is stored or saved. Then, protected. How do you protect the data, especially mga psychology students, no? You are dealing with patients and they have informations that are sensitive, no? Na dapat dili siya i-disclose or expose with public, no? Then, how do you process it? No? Like, na-collect na nimo ang data, paano mo siya i-process? No? Then, from that, no, yung data set na iyon, is it accessible? May accessibility ba siya? It's easy to access. Is it reliable? No? Is it timely or timeliness?
Because these factors is kumbaga used to satisfy the needs for data users, especially people doing research. So, for example, if you were to analyze or study the tendencies of students taking up mathematics in modern world in year 2026, then yung mong data is 2025, it's not timely. And it's not reliable anymore. Ma-access mo siya, but it's not reliable because you are studying 2026 na year. So, your data should be updated also. No? Timely siya. So, sa module na ito, or to this lesson, we will use operations or different statistical approaches to deal with data sets. No? Sige. Now, let's go in the next slide. So what is measures of central tendency? So mag-dive in na kita guys. No, mabalaan na to kung saan na siya. So it is a single value that tends to describe a set of data by identifying the central position within that set of data. Kumbaga guys, you arrange the data set in a way, like for example, from least, pinakagamay, to greatest sa pinakadako, or pinakadako, greatest, to least, pinakagamay, and then you locate the central value or the average, no? Or whatever it is kasi natay mean, median, mode, eh. No? Then from that, once you locate the central position, so it's either you compare the other data sa central value or you compare the data from each other. So kung siya kalayo with each other. That is the measures of central tendency. That's the use or the purpose of measures of central tendency. So pinaka-common na guys is average, no? Or ginatawag na to na mean, no? So balik next slide no? So natay to look at measures of central tendency, mean, median, mode. No, i-simplify lang na to siya guys. Ang mean is just the average. Sa mean natay duha, no? Unya atong discuss isa-isa. First is arithmetic, then ang next is weighted mean. Okay? Ang median naman, napod siya duha ka situation or types, no? Ang median, if ang first na median na type is if the number of data set, katong mga numbers gani, for example, grades ninyo, ang statistical data, if ang number sa data, each data set is odd, lahi ang formula. Pag even naman, lahi ng formula. So there are two types, no? Odd and even. Then ang mode, no? Is the easiest. Ito yung data set or ang number no na pinakadagan og frequency. Familiar mo tag frequency, no? So ang frequency guys is just the repetition of a certain data set. So balik pag siya ang pinakadagan og occurrence, siya ang mode. Like for example, sa isa ka set, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. So ang 2 gikatulo siya kabalik. So ang mode niya is ano lang, kung kinsa na unsa ang number na pinaka ikadaghan na gibalik-balik. Okay? Nasabtan ba? Nasabtan o way sabtan? Ba mo? Ilo. Yes, Riz. Nag-ansap lagi ka. Okay, question? Wala, napindot lang. Ay, napindot. Dili mo ka-chat? Mag-isa mo chat. Dili mo ka-chat, no? Ano na? Adobe. Ano na ata? Sige. I-chat lang sa GC guys ko. Dili mo ka-chat. Sige. Sige, balik ka.
So let's start with the mean. So first nato is arithmetic mean. Pinaka-basic ni siya, guys. No? So ang arithmetic mean is just adding the numbers, then i-divide mo siya sa kung pila to kabuk na numbers. Ana lang, kung imo siyang subton gid, no? So that is arithmetic mean is equals to x sub 1 plus x sub 2 plus x sub n over n, where n is the number of numbers. Now, let's have an example. Compute the mean of the first 6 odd natural numbers. When we say natural numbers, guys, muna siya mga numbers na ginagamit nato for counting. So, 1, mag-store siya 1, 1, 2, 3, 4, up to positive infinity. Okay? So, ang odd naman is these are the numbers na kanang ginatawag na to na bungkig, no? So, katong 1, 3, 5, 7, no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, muna siya, mga odd na siya. So, ang ingon niya, compute the mean of the first 6 odd natural numbers, no? So pasabot ana, guys, katong first na 6 ka odd na natural numbers, counting numbers, mo to siya ay imong kuhaan og arithmetic mean. So ang first na 6 na odd na natural numbers is 1, 3, 5, 7, 9 ug 11. Okay? So the formula for arithmetic mean is you just add the numbers and then you divide it with the number of numbers. Kung pila to ka book number ang naa didto, which is 6. So 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is 36. Divided by unong ka number, which is 6. Ang result niya is 6. So ang arithmetic mean niya is 6. Okay? So ana lang na siya, guys. Sige. Let's have another example. Let's try. No? What if ang numbers kay 91, 94, 93, o 97. So, unsa ang arithmetic mean niya? All you need to do is add this 4. Okay? Then, i-divide din mo siya kung pila ka book numbers ang naa dito. Okay? And that's the average. So, that would be, may calculator na to siya. So, that would be 91 plus, ano na yun na? Wait lang. 91 plus 94 plus 93 plus 97, ay sorry, 7 divided by 4, that's 93.75. 93.75. Paano lang, no? So, very easy lang na siya, guys. Sige. Oops. No? Sige. Let's have another example. Sige daw, be. Fine. Ano man eh? Let's have another example. Compute the mean what, halimbawa, nga yung question sa exam. What is the largest number in, ilagay ito, 6 ba to? Wait lang. Saan ako? Oh, solution. Okay. What is the largest number in 6 consecutive odd numbers if their mean is 100? Tama ng grammar. Wait lang. What is the largest number in 6 consecutive odd numbers? Mali ang grammar. Diyos ko.
if their mean is 100. Tama ba? So, what is the largest number in 6 consecutive odd numbers if their mean is 100? Patay. Unsaon na siya, guys? What is the largest number? So, kung naday 6 ka consecutive na odd numbers, and then ang mean nila is 100, unsa ang largest number? Muna siya ang question. Sige. So, unsaon na siya? So, guys, i-let na to ang n, no? I-let na to ang n as the smallest number. Oops, wrong. Daw, B. Walang mali. Ano yung gramming eh? Wait lang. Mali. No, na-share. Ayan. Sige daw, be. Mali ang grammar, gidi ay, no? Wait lang, guys. So, sabon na to na. So, what is the largest number among 6 consecutive odd numbers if their mean is 100? So, 6 ka consecutive na odd numbers. Ang sabi ng consecutive magkasunod, no? For example, kanang 1, 3, 5, 7, and so on. Then, ang mean daw nila is 100. So, atong waton, guys, ang ilet na to ang n as the smallest number. So, kung mag-observe ta, solution. I-observe na. Observe. Ikaw na to, observation. Ang 1, 3, 5, tapos 7, ang ilang difference is, ang difference nila kay, kung sa may difference nila? Ang difference nila kay 2, no? So, if, ato siyang hunahunahon, guys, so ang n na to, for example, 1, no? So, ang 1 ug 3, ang difference niya kay 2. So, ang n, no? N, tapos ang second na number kay n plus 2 na siya. Di ba? As you can see. No? Then, ang n, add na po na to siya. So, usa itong i-add sa 5, ay usa itong i-add sa 1 para mahimong 5. 4, tama? So, na siya pattern, guys. So, n plus, sa kung na pod, sa 7 na pod, n plus 6. No? So, kung mag-add tag 6 sa 1, may mo siyang 7. Ano ba? And so on. So, namin na obserbaran. So, every mag-contest sa laing term, guys, na plus 2 sa i-add sa n. So, that is, ang sunod na n plus 8. No? So, and so on. So, 1, 2, 3, 4, 5. Isa na lang. 6 man daw. So, n plus 10. So, katong 6 consecutive, no, katong 6 consecutive odd numbers, muna iyang equation, no? Lang D. Ana, no? So, ang first na number, di ba? Kung imong ma-observe siya, guys. So, kung ipadayon natin na siya, ay, sorry. 7, di ba? 9. Pattern na siya, guys, pero diligin na siya ang atong gipangita na kuan number, guys, sa yung ka-stress. So, muna siya. Ana siya, no? Makita ba ninyo? Pakita niyo ang PowerPoint. So, ang 1, guys, di ba, ana, muna siya tong n, muna siya to smallest number, right? So, nagkuha lang tawag example, guys. Unsa may 7, 1 na ang 7. Ana. No? Then, para makuha na to ang second term, mag-add lang ta og 2 sa n. Muna siya nitabo dere. Now, dere, kaning 5, unsa tong i-add sa 1 para mahimo siyang 5? 4. Tapos dere 6, 8, and 10. So, mag-add lang ka og 2 actually sa previous. So, nag-start ka dere.
mag-add lang kag 2 every time. So mag-add lang kag 2 pag mo adto ka sa next term. Ang ilahang common difference kay 2. Okay? Nakuha ninyo? Ang common difference nila kay 2. So from that, guys, ana siya, unsa daw ang largest number? Muna gipangita. Among six consecutive odd integer. So muna ni siya, guys, ang itsura sa 6 consecutive odd integer. Okay? Same gyapon sa even, guys. If 6 consecutive even integer, ingana gyapon ang pattern, ani gyapon. Okay? Ay, shucks, sorry. Na? So, from that, guys, ano siya, 6 consecutive integer, ang iyang mean daw, yung average kay 100. So, kung i-add din nato na siyang tanan, kani siya, sir. Yes po. I-add nato na siya tanan. So, maghimo ta og equation. Okay? So, that would be, insert tag equation, guys. Makita ba? Antay ah. Kasi yung chika na rin nyo, hindi dito makitaan. Okay. So, kani siya, parang ni-copy eh. Taka na itong plus kayo. So, i-add lang na ito na siya tanan, no? So, i-add lang na ito na siya tanan. I-add lang na ito na siya tanan. Isa lang na ito ng plus, okay, guys. Ana na siya, no? So, i-add din mo ang 6. Oh? Add lang na, ni mo siya tanan. Anong i-add man, sir? Kaya ano man siya na ang mean daw, ang mean nila kay 100. Tama ba? So, ang tawag ito pagkuha sa arithmetic mean, i-divide siya sa number of numbers niya. Pila man to ka 6 consecutive odd numbers man siya. So, 6 diri sa ubos. Now, diri sa kilid, kay 100. Kay ang answer niya, pag kuha mong mean, 100 siya. Nakuha ninyo? Okay. Then, combine similar terms. Kung saan similar terms, ana, sir? Kaning mga n. Similar na siya, guys. Ang kuluran na to na siya para masaya. Kana siya, similar terms. So, red na siya. Oh, di ba? Bongga. So, ano na siya? Sila ang magkapareha. Tapos, pwede ni mo ma-add na pod, aside sa katong mga n, ipang-add ni mo, kaning mga numbers. So, i-bold na to na siya, tapos lahiyon na tong color. Let's say, blue. Pangit. Darker. Right? So, kana na siya ang pwede ma-combine with each other. Sige. So, if ana ang tirada na to, next, ana siya, i-add na nato ang pila ka n. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mahimo na siyang 6n. No? Ana na siya. 6n na siya. Right? Tama. Okay. Now, i-add na to ang 2, 4, 6, 8, og 10 na siya, guys. Namali na. 10, no? So, that would be pila? 2 plus 4, 6. 6 plus 12. Ay, 6 plus 12. 6 plus 6, 12. 12 plus 8, 20. Plus 10, 30. Okay. So, plus 30. So, di na siya pwede combine, guys, ha? Sa may number? Lahil yung phone. Excuse me, Lord. Oh my God. Saan naman siya? Siya. Dahil na. Siya lahi. Hindi siya. Sige na lang. So, yung ano na yung itsura, no? So, ang 6n of 30, ma-divide na siya sa 6. 6 divided by 6 is what? 1, no? So, dire sa kilid, 100 na siya. Then, 6n divided by 6, n na lang siya nabilin. Plus, 30 divided by 6, 5 na lang siya. Then, solve for n. N na to, kanang 5 na to, ibalhin na to sa bikas, positive na siya, may mo siya negative, so may mo na siya 100 minus 5. So, that would be 95.
So, dili pa na siya final answer, guys. Ganun, dili pa na siya final answer, be. Ano daw, be? Sige daw, be. So, from the chat, guys. Ganun, dili siya ang final answer. Ganun, dili na siya ang final answer, guys. Yes, Miss Antipuesto. Nasabtan na ako. Isara mo. Sige, sige. Cassandra. Sige daw, guys. Ano kaya? Ano kaya na? Ganun, dili 95. Kay ang gisolve mong good na to, guys. Ang nasolve pa lang nato di ay is ang unsa pala na solve nato kaning what kaning smallest number largest man. So sa kuan kani guys di ba mo ni siya ang sequence sa katong 6 consecutive na odd numbers, no? So unsa ang ato ang largest? Most probably kani siya kaning n plus 10. So for large number that is equal to n plus 10. Ato na lang i-type kay bati siya. So, n plus 10 siya. Ha? N plus 10 siya. So, ang atong pagabuhaton, mag-solve na po ta. Sige. So, large number is equals to n plus 10. Ana siya, di ba? Okay. Sige, butang na itong line. Kaya gusto ko perfect. Ang na. Ganahan ko, ana. Ana, very good. Nice ka, sir. Anong arrow mo ni? God, yun na lang. Sige. So, ang large number is n is equals to 10. Tapos, ang n na to, natin value ni n, right? So, ang n na to is 95. Okay? So, ang final output na to is 105. So, muna siya ang pinaka-final answer na nato. Okay? That is our answer. Large number man ang ipangita. And therefore, that's the final answer. That's the largest number. Sir, basig scam na, sir. Basig scam na siya. Saba kay ko ang balay, guys. Saan siya? Ana. Chika kong mother. So, na siya ang largest number. So, sir, basig scam na siya, sir. Di ba kay anak din the largest number, ang largest number na to is 105, no? So, ang 6 consecutive odd numbers daw is, ang iyang mean, iyang average is 100. Sige. So, ang smallest na to, 95, di ba? So, ang next niya, ana, kay, unsa? Say next, ana. Odd man. Right? Odd man. So, that, ang sunod kay 90, di ba? Nagsugat ang 95. Okay? Then, may mo siyang 97, 99, 101, then, sa pa? 102, 103, then 105. Ana siya, di ba? Magkasunod consecutive 1, 2, 3, 4, 5. Ano mali ko ah? N plus 2 plus 2, 97. N plus 4, 99. N plus... Ay, nga naman, 102. Sorry, ay. Sorry na. Paliw lang. Even mo na, sir. Sige. So, kung kuha na to, ang kuha na, ang average anak niya, sige. Masin, scam na siya. Wait lang. Akong i-sabog share, guys. I-whole screen na lang din ako. Na. Nakikita Wait lang, guys. Ano man? Wait.
I-open ako na ng calculator. My God, tanga lang. Sige. Share na ako ang aking screen. Ayan. Aray. Uy. Sige. So, tanaw na to guys ha. So, 95 plus 97 plus 99 plus 101 plus 103 plus 105 divided by 6. 100. So, tama. Tama siya na sequence. And therefore, katong largest number o smallest number, tama to ato ang pag-solve. Okay? So, anara na siya. So, mo sa exam. Yes. So, be familiar with itong mga even, odd na mga patterns. Okay? Sige. Let me. Wait lang. Wait lang guys ha. Sige. So, let's proceed, no? We're done with arithmetic mean. Let's go with the weighted mean. So, ang weighted mean, guys, is just, ang nakalayan niya sa arithmetic mean, kay diri mong good, ang katong mga numbers na ginadeal na to, gani, ang ginadeal na to is what? Ang each of the number, wala siya weight. Wala siya gibug-aton. So, the same na siya, ang weighted mean, guys, ginagamit na siya sa pag-calculate sa tong GWA, grade weighted average, or mean, no? So, kanang grade ganin sa college, muna siya ginagamit, kani siyang weighted mean. Now, instead of kanang kuhaon lang nimo ang kuan, i-add lang nimo ang mga numbers, press ani, i-add lang nimo, i-divide mo siya number of subjects. For example, lakay grades, no? 90, 91, ana. Tapos, i-divide siya sa number of subjects, muna to yung average. Sa kuan, sa college, lahi siya, guys. Kay, di ba? Sa ako ang subject, mathematics in the modern world, ang iyang number of units is 3, no? Yan na siya, di ba? Madungog ba ko? Madungog ko, guys. Audible ka? Yes, sir. Hello? Nandyan pa ba Yes, kayo? sir. Apa mo? Sige, biyaan ako ninyo, guys. Hello? Dungog ka, Apa sir. mo? Sir, madungog ka, sir. Nipilit lang imong nawang. Lagi ko madungog, guys. Chika mo. Wait lang, ha? Saan na ako? Check saan ako. Audio. Hala, ako mo yata na problem is Sir, what? madungog ka, sir. Madungog ko, guys. Ay, sige. Thank you, Angeli. Ito si Angeli, may tubog ang bandi ko, Adjun. Wait lang ako. Earring, guys. Earring. Wait lang. What? Go sa anak ko. Ito kasi ihian ang notice paper. Sige. So, guys, weighted mean is just the same with getting your GWA. So, kung sa formula niya, anak, guys, kung sa formula niya, is just the summation. So, kani siya, guys, kani koan, kana siya, guys, kay uppercase sigma na siya. Okay? Uppercase sigma. Panita na, usulat ko yung ko. Uppercase sigma na siya, guys. Okay? Sigma. Wait lang, maggamit na lang ko. Gaya ka ko lang. Uppercase na sigma. So, Greek letter na siya, guys. Greek letter. Ang tanong mo, saan na siya, sir?
Sige na kag-istorya lagi mga anak sa wala may kabalo kung unsa na siya. So kana siya, ay sorry, is uppercase sigma. Kana siya. Okay? So, kanang mura siya koan letter E. Muna siya ang uppercase sigma. This one, oh my God. And muna siya guys. Ano siya. Na, sabas-sabas na guys kay summation na siya. No? Summation. I-add nimo. Summation na siya guys. Okay? Summation na siya. Okay? So, na siya. So, pasabot lang na guys, kanang x times w. Kanang x guys is katong mga numbers gani, katong sa previous slide if you remember, katong mga numbers or kung sa inyong case na sample, katong grades ninyo. Yeah, katong grades ninyo, na siya corresponding weight. Tapos, i-times lang nimo silang duha. Then, next is, i-divide siya sa summation na pod sa weights. Okay? So, sila sa akin, example po mas dali siya masabtan. So, for example, imo tag table para mas madali siyang sabton na. Ano? Sige. Pangita ang table. Na. Sige. Hagamin na to siya. Para cute. So, for example, guys. So, na may subjects, no? MMW, tapos PE, tapos, let's say, ethics. Ano? Tulo ka subject. Ana siya, guys. Ana. Tapos, ay, sorry. It's too much. So diri, ang MMW guys, pila na siya ka number of units? 3. Nya butang na to ang P, di ba? Ang P kay 2, tapos ang ethics kay 1. No? So insert the above. Kung siya subjects na siya. Ano siya? Tapos, ano siya kay units? Then, kani kay grade. Butang na to, grade daw ni Jade. Oh, sige. Sample na to si Jade. Kina siya sa mga inasal. Sana all. So, ano siya guys. So, for example, ang grade ni Jade sa MMW, for example lang, 1.5. Sige. Then sa PE, kaya hawad mo siya masayaw, na mo siyang flat 1. Flat 1, 1.25 na lang. Then sa ethics, kaya wala siya batasan. Joke lang. Uy, Sample lang to siya. grabe! Ni-react na. Halimbawa, 2.0 lang siya. So, for example, na siya. Sample lang na, guys. Buta na si Jade. Tara na to, Derby. So, hey gosh. Ano to? Kita ba sa kong PowerPoint? Na, sige. So, ang atong buhaton na guys, pag-ingana siya ng mga sistema. Pag magkwata sa atong GWA, katong grade weighted average, i-take note to siya guys, kaya wala na siya dira sa PowerPoint. So wait lang. Insert ko din sa right. Wait. Ano siya? So, kanang units guys, muna siya ang weight. Ang gibugaton sa subject. So, kung siya kabugat, so
sa diha na kuan na senaryo, no? Ang pinakabugat na subject, ang pinakadako og epekto sa overall grade nimo is ang MMW. Then mo ni siya ang X nato, kanang mga X sub I nato, ang grades, no? Then dire nato ibutang ang i-multiply nato ang duha, W times X. Kay ana siya dire, i-multiply daw nato ang grade, ang mga values, no? Then sa iyang corresponding na weight, which is ang units. So, my God, nagtudlo ko dire. Nagana ba? 9. My God, nag-hike daw may. Sorry. Sige, paspasan na to guys. So, ang pasabot lang na guys, i-multiply lang nimo ang weight o ang grade. Okay? So, ng 3 times 1.5. Ano na siya guys. So, kung ato na siyang ikuan, so 3 times 1.5, that is 4.5, no? 4.5. Okay? Then, 1.25 times 2, no? Kaya ang weight niya kay 2. So, kung i-compare nimo ang mathematics in the modern world sa PE, mas importante ang, mas bugat na subject ang MMW. Nakuha ninyo? Kaya siya pinakadako og weight, gibugaton. Okay? So, that's 2.5. Then, kani siya, 2 times 1, 2.0 na siya. Okay? So, kaya to siya, no? So, na-multiply na nimo ang na-multiply na nimo ang W times X. Okay? Nakuha ninyo? Okay. So, bali na to diri B. So, ano na siya? Kani ba itong na to ni? Group na to siya. Ano siya? Oh my God. Sige. So, ang next na itong buhaton, guys, so since next na itong buhaton, kuha na to ang sum ani, kaning W times X, kaya siya, i-add na to ni siya, kaning naka-bold ka na. I-add na to na siya, kaning naka-red na lang, di pa naman distinguish yun ka na, i-add na to na siya. So, ibutang na to na siya diha, no? So, butang na to na siya diha. So, that is the summation of W times X, meaning i-add di mo tanan ang iyang value. So, mag-insert ka. Oh my God. Asan na ni equation? Symbol na lang. May symbol. Oh my God. May symbol na summation. Sige na lang. So, insert lang tag equation. Oh my God. Summation. Saan mo ni? Tara. Ana. Okay. So, kung i-add na to na siya tanan, guys. Oh my God. Kadako na yan eh. Ano namin siyang i-delete kadali or saba. Ito siyang i-atras gamay. Ana siya. Ako siya no. Sige, kung i-add na to na siya tanan, summation ana, summation of Wx, di ba, is equal to, ana siya, di ba, pagkuan. Pag imo siya tinud-on og sulat. My God. So, i-add mo 4.5, 4, oh my God, 4.5 plus 2.5 plus 2, that's 9, no? 9 na siya, 9. Then, ang sunod guys, sa sunod na buhaton. Ang sunod na buhaton sa formula, based sa formula, imong i-add ang, what? Imong i-add ang mga weights, no? I-add mo ang mga weights. So, kaning kapiyon na nato ni. Utang na dira. So, i-add mo ang mga weights lang, no? So, i-add mo siya 3 plus 2 plus 1, that is 6. So, kung imo siyang i-finalize, guys, i-insert na mo siya sa equation. So, dapat ang weighted mean di ay weighted mean
wrong spelling wrong. Weighted. Ang weighted mean niya is equals to, di ba, the summation of, mag-insert ka na po ng equation. Ano naman eh. So, a summation of, ay siya, sundugor natin siya guys. Diba yung ano yung formula? Wait lang. Oh my God. Summation of W sa ubos na. Then, oh my God, delete lang natin yung X. Tapos, kopyahon na natin yung fraction. Padako na to siya guys para makita ninyo. So, ang weighted mean niya, kopyahon na natin na siya guys. Tapos, exchange na natin. So, kung sa itong value niya. So, summation of WX is 9. Then, ang summation of weight is 6. So, that would equate to 9 divided 6. That's 1.5. So, 1.5 or 1.50. So, ang overall grade ni Jade sa tulo ka subject is that one, 1.50. So, sa inyong kan guys, inyong grade, kung gusto niyo mabalaan kung Dean's Lister mo or dili, yung ano lang siya pag-calculate guys. Very easy. Ara na siya pag-calculate. Okay? Ano ra? Dali ra kaayo, no? So, weighted mean ang gamit ana guys. So, ating final answer. So, naman to. Saan na siya? Ano to box? Ano siya ang final, oh my God. Ano siya? Where siya ang final answer? Okay? Okay. Ano na siya guys? Sige. Let's have another example. So, Alex usually eats lunch 7 times a week, but some weeks only gets 1, 2, or 5 lunches. So, usually si Alex daw, lunch siya 7 times a week. Okay? Pero naay weeks daw na dili niya to ma-follow or wala siya nagkaon 7 times a week. Naay kaisa na or naay mga times na kaisa lang sa isa ka week. Grabe no. May isahay na kaduha or kalima. Now, ang other clue ani, ano siya dere, Alex, muna yung pattern. So, naay time na straight 2 weeks, ika-isa lang siya nag-lunch. Okay? Napoy, straight 14 weeks, kaduha lang siya nag-lunch sa isa ka week. Then, 8 weeks, 5 lunches. Then, naay 32 weeks na straight, 7 lunches per week or nakumpleto niya Monday to Sunday. Now, ang pangutana, what is the mean number of lunches Alex has each week? So, guys, kung saan pag-figure out, di ba, kumbaga, ang relationship na imong ang kuan ni mo weighted mean is ang weeks o ang lunch, no? So, ang gipangita man gud is pila ang mean number sa lunches. Automatic guys, kung unsang ginapangita na mean number, kung unsang gipangitaan og mean, muna siya ang X. So, ang lunches. So, ang weeks ni Icer kay muna siya ang weight. Yes po. Tama na siya. So, ang number of lunch is ang X. Then, ang iyang gibugaton, guys ba, for 2 weeks, balik 2 weeks, ika-isa lang siya nag-lunch. 14 weeks, dugay-dugay ginom, medyo mas bugat siya, no? Ang 2 lunches, kanay kadwa na siya nag-lunch per week, 14 weeks ang iyahang gibugaton. Meaning, mas longer ang 2 lunches per week compared with 1 lunch. Kaya 2 weeks naman itong isa. And so on. So, kung ito siyang i-table, guys, muna siya naitabo, no? So, ang weight nato kay katuto siya tong number of weeks na pila ka lunches ang iyang na-take, which is ang X. No? So, sa 2 weeks, na ika-isa lang siya nag-lunch,
na 14 straight weeks na duha ka lunch per week, na kuan na 8 weeks straight 5 lunches and so on. So, di ba, balik ta sa formula. So, itong formula, weighted mean is equals to the summation of W times X all over the summation of the weight. So, i-multiply lang na nimo ang W ug X, no? So, 2 times 1, 2. So, na mo yung start. Then, uliyo. 14 times 2, 28. Ana, 28. Then 8 times 5, 40. Then 32 times 7 is 224. Then, di ba, unsa na itong formula sa weighted mean, summation of W times X. So, i-add na to ni tanan. That's 294. Then, i-add na to ang weight, no? 50, which is 56. So, the summation of WX all over the summation of W or the weight. So, 294 divided by 56, that's 5.25. So, pasabot lang na guys, on average, si Alex is 5.25 lunches or approximately 5 lunches per week, no, based sa data set. Okay? Okay, dali na kayo na. Any questions? Gawas na sa exam, sir. Anak, gina siya guys. Gawas na siya sa exam. Okay? Tapos ang nasa exam kay naka-words lang na siya, naka-sentence. Tapos you have to analyze. Okay? Noto siya ang clue pag kung saan ginapangita na mean number, automatic siya ang X. Tapos katong isa na naka-correlate siya, yang related siya, mo siya ang weight. Ano ra? Sige. Sige. Padayon ta guys. Abito ta moment. Now we're done with mean. Let's go with median. Now for median guys. So if ang number of observation is odd, ang atong formula is n plus 1 over 2. Okay? So mura na siya imuhang pambal. So for example, 7 ang mga number ang observation ang data set 7 5 3 4 6 1 1 2 3 4 5 6 11. So, pila na siya ka-observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pag odd siya, guys, kani ang gamiton na formula. Pag even naman, kanang 2, 4, 6, 8, kani siya ang formula na gamiton. N over 2 plus the quantity N over 2 plus 1 over 2. Okay? So, tanaw na to siya in action. Unsaon ni siya pag gamit. So, for example, the Jameson family drove through 7 states on their summer vacation. Gasoline prices varied from state to state, no? So, nagbiyahe sila sa 7 states, guys, sa United States. And then, sa lain-lain states, guys, lahi ang per gallon or per liter ang price sa gasolina. So, muna siya ang data sa mga prices. So, 7 man siya, so odd. So, find the median of the gasoline price. Median man, guys. So, 7 man na siya kabuok. So, katong first na formula itong gamiton ka ng n plus 1 over 2. Then, before mag-get ang median, I think familiar mo na, i-arrange siya para from pinakagamay na value anto sa pinakadako. Ayaw jud pag-solve sa median pa wala siya naka-arrange. Then, pag-arrange na siya, na-order na siya. So, kung imo siyang matamatahon, mathematics, no? Asan na magka na siya. Muna siya ang median. Pero pag isolve nato na siya guys, since odd man siya, so equal na nato, no? So kanang n dia guys is the number of observations or kung pila ka data set or data points, no? So 7 man na siya. So 7 plus 1 over 2, that's 8 over 2, that's the fourth term. So katong naka-arrange na data set, so
Asa ko magsugod, sir? Dire o dire? Pwede, basin asa. Basta magsugod gyud ka sa pinakauna, is either on the left or the right. So ang counting nimo mag-start kung sa left ka, dire ka mag-start sa left. So 1, 2, 3, and 4. Pag dire naman sa right, 1, tapos 2, 3, then 4. So muna na siya ang median. Automatic. Okay? So ano na siya? Now, next is if ang n is even. So for example, during the first marking period or first grading, math quiz scores ni Nicole's quiz scores is 90, 92, 93, 88, 97, 87, 98. Unsay median niya? What's the median of the quiz score? Unsa ang nasa middle? No? So, gi-arrange niya ang data from least to greatest. So, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 98. So, pila siya kabok? 1, 2, 3, 4. 8 siya kabok. So, even. So, ang gamiton nato na formula is n over 2 plus the quantity n over 2 plus 1 all over 2. Okay? So, ano na siya? So, ang n diha is kung pila kabok numbers, which is 8. So, i-substitute na to guys. 8 over 2 was 8 over 2 dire. So 8 over 2 plus 8 over 2 plus 1 over 2. So 8 divided by 2 or 8 over 2, that's 4. Okay? Then 4 plus 1. So 4 plus 1, that's 5. Then 5 plus 4 is 9. 9 divided by 2 is 4.5. So kani siya na formula guys, iingon na niya kung saan position sa median. Now 4.5, wala may 4.5 guys. So ang 4.5 is in the middle of the 4th term and the 5th term. Na siya dire. So, unsaon na siya pagkuha sa value diha na wala man gihatag. So, all you need to do kay naman siya in between, kuha nimo ang arithmetic mean ani. So, unsay pasabutan na, i-add nimo ang duha, i-divide sa 2. So, muna siya iyang gibuhat dire. 92 plus 93 divided by 2, that's 92.5. So, ang median niya, ang value sa median is 92.5 na ang iyang placement kay 4.5. Kasi sa middle sa 4th and 5th. It's not 92, it's not 93, it's 92.5. Okay? Nakuha? Questions, guys? Any questions? Pangutana. Antay ulit pangutana siya dyan. Pilit try mong nawong. Okay, sige, salamat. Muna, nag-off cam na lang ko. Sige, hinay ang net. Sige. Now, if you don't have any questions, let's proceed sa next na slide. Let's go with mode. Dali na kayo mode, guys. Kung unsa tong na number ang pinakataas og frequency. Sige. Ngayon tag frequency kung ikapila gibalik-balik ang number. So kinsa ang pinakadaghan og occurrence or appearance, muna siya ang mode. So sa 639665993, ang pinakadaghang appearance is 6. So ang mode niya is 6. Here, daghang tig numbers guys, but before we identify the mode, all we need to do is what? I-arrange siya in order, no? From least to greatest. And then, as you can see, na a repetition of 23 4 times. Siya ang nag-appear most often. And in this case, ang mode is 23. Here naman, ang mode na to is dalawa. So, possible din na siya, sir, na more than one? Yes. No? So, as you can see here, ang 3 ug 6, pareha siya number of appearances, which is 3 times. So, ang mode na to is 3 ug 6. So, for example, sir, ang 9, sir, gi-repeat po siya katulo. So, meaning tulo ang mode. Yes. 369 po siya. Ana na siya. Okay? I think we're done with the measures of central tendency. Wato na ta sa measures of dispersion. Pag may tag dispersion, guys, di ba, ang central tendency kung sa to na sa tunga, no, na value din i-compare ang mga values with the mean or sa tunga or sa median or i-compare ang mga data from each other. Na siyang central tendency. Walang dispersion naman kung unsa ka lagyo ang data from each other. Tanawon i-observe mo lagyo ba kayo o duol lang.
So, ang first na type sa measures of dispersion is ang range. Dali na kayong range, guys. Kung unsa pinakadako na number, i-minus la sa pinakagamay na number. So, for example, kani siya na value, ay kani siya na set, data set, 46937, ang pinakadako is 9. Ang pinakagamay is 3. So, ang range niya is 9 minus 3, that is 6. Sige, dere daw be? Unsa ang range dere? Anyone from the class, i-chat lang. Unsa ang range ani na dataset? Anyone? Ida be? Unsa man? Unsa ang range ana? I-chat lang. Or istorya na lang. 53. Oh, very good, Ivy. Ano na? No? How about this one? Kani? Unsa ang na? Range. Unsa yung range ana? Sige daw. Sige daw, be. Tanaw na to, be, kung kabalo ba. Unsa yung range ana, guys? Unsa ang highest? $2.11. Ang pinakagamay, 1.61. Sige, unsa ang range ana? $0.5. Very good. $0.5. No? Villame, very good. Yun. Very good. Dali kayo, no? Sige. Padayon ta, guys. Now, let's go with standard deviation. Ay, duha. Population standard deviation o sample standard deviation. So, sa difference nila? Ay, sige. Ato sa i-define ang standard deviation. It is the measure of amount of variation. When we say variation, kanang pagkaiba-iba. Okay? Variety. There is a variety, there is a difference between the values. Pares ka ganina, lahi-lahi man to, di ba? So, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9. So on. Okay? Now here, gina-measure niya ang variation, ang pagka-lahi-lahi sa mga values, and of course, ang dispersion, kung unsa siya kalayo with each other, and unsa siya kalayo sa mean, unsa siya kaduol or kalayo. Okay? Di ba, ang mean is average. So, pagkuha mo sa mean, tanaw mo siya kung unsa siya kalayo ang value or kaduol ang value. Okay? Now, ang unsay kalayan sa population sample standard deviation. Ato siyang bisayon, guys, para mas dali siya masabtan. Gamiton nimo ang population standard deviation if i-account nimo tanan na naa sa imong study. Kasi pasabutan na. For example, this is a research na imong i-measure ang academic performance sa section EPSY 1A. So, tanan mga estudyante sa section PSY 1A, imo siyang i-appeal sa survey or i-appeal mo siya sa study. So, muna imong gamiton population. Ang tibuok population ang imuhang studyhan. That's the time you will use population standard deviation. Now, for sample standard deviation is for sample size. What if dako kayo ang population? For example, tibuok PWC, no? Measuring the academic performance of PWC students. In terms of studying the academic performance of PWC students in mathematics in the modern world. Nga na. Daga pa estudyante ang PWC, no? And daga pa nag-take of MMW. So instead of kuhaon nimo tan population, magkuha lang kag sample per section. Like for example, per section mo kuha lang kag 20 or 10, no? So ang imong gamiton ana is sample standard deviation. Okay? So isa-isa na ta siya, guys. Para dito ma-stress. So kani siya lowercase sigma. Paki-take note, guys, lowercase, muna siya ang uppercase. Kani siya is ginatawag ni siya na Greek letter na mu. Ang spelling niya, mu. Pero yung pag-pronounce, myu. Mu. Okay? Sige. Kani siya, kaning na bar, ang tawagan na kay bar x. Okay? Bar x. Okay. Ay, nang familiar ta, guys, sa atong mga Greek letters. Now, ato ang lowercase sigma is the population standard deviation. Is equals to the square root of the summation. Isubtract nimo ang each number with
the population mean. Maglingon kag population mean, tanan dataset imong i-consider. Okay? Then kung ano mo ang arithmetic mean or ang weighted mean na sa imong ha, depende sa dataset. Okay? So x sub I minus mu na siya pagkuan, myu squared. So i-subtract nimo siya, i-enclose nimo siya, naka-enclose siya sa kuan ha, open parenthesis, i-erase to 2 nimo siya. No, isa-isa nimo. So for example, kani siya ng mga numbers, no, kanang 46937. So kanang 4636937 kung asa nimo ang mean, no? Ang population mean. Or in short, ang arithmetic mean. Then katong mean na to, i-subtract nimo isa-isa katong 4, ang 6, ang 9, ang 3 sa yaha. No? So kanang 4 i-subtract sa mean, ang 6 i-subtract sa mean, then after subtracting i-raise to 2 pagid siya. Then katong mga values ato after ato pag minus niya pag square i-add nimo siya. Kaya naman siya summation, okay? All over n, which is the total number of values. Now here, ang nakalahi lang gyud sa sample nga instead of n mag minus 1 lang ka kay sample naman gud imong gigamit, no? So diri n lang sa population, diri kay n minus 1. The same na siya pero ang nakalahi niya n minus 1 og kaning kaning mean. Diri population mean, mu ang gamit, diri sample mean, which is bar x. Okay? Sige. Let's go with the next slide. So let's calculate. So start with population standard deviation. So let's calculate the population standard deviation of the following data, 6231. Simple lang sa guys. Teka. So, n, ang given nato, pila, ang n nato, di ba kay, the number of values, pila ka buok ang nasa population. So here, ang n nato, ang big N nato is 4. Upat raman ka number, 6231. Then atong x sub I nato, katong mga numbers is 6231. So ang first na imong buhaton guys, based sa formula, kung sa nimo ang population mean. So since wala may gihatag na weight on each of the number, automatic guys, ang ato ang formula na gamiton is arithmetic mean. Okay? So all you need to do is i-add ang tanang number, then i-divide sa number of numbers, which is 4. 6 plus 2 plus 3 plus 1, that's 12. Divided by 4, that's 3. So ang mean niya or population mean is 3. Second step, i-subtract ang each of x sub I, katong mga numbers, sa mean, then erase to 2. So 6231, so 6 minus 3, raised to the power of 2. 6 minus 3 is 3, to the power of 2, 3 to the power of 2 is 9. 2 minus 3 is negative 1, yan naka-enclose man siya, raised to the power of 2, that's positive 1. 3 minus 3, 0, to the power of 2, 0. 1 minus 3, negative 2, raised to 2, naka-enclose man siya, negative times negative, positive, so 4. So, after ana guys, mag-subtract nimo then erase to 2, i-add nimo siya tanan kay ang nasa formula summation of x sub I minus mu squared. So that is 9 plus 1 plus 4, that's 14. Okay, 0, wala na yapil. 0, 1. Then substitute the values here. No, na nakay-value ni summation ng x sub I minus mu squared and n. So, ang summation is 14, atong n is 4, then the square root of 14 over 4, that's 1.81. So, muna na siya ang population standard deviation of 6231. Okay, dali ra kayo guys. Now, what if sample standard deviation? So, nakalahi lang guys, the same lang gyapon na pattern, ilahi lang nimo ang sign sa mean, which is bar x. Po 3 gyapon ang mean, and then x sub I minus bar x gyapon, mali ra na guys, og typo na siya guys, dapat bar x na siya. Wala ko na, oh my god, ano ko na edit, sorry, my bad. So ganahan na wala koan guys, tayo mali, ganahan na sige, ano to, so atong sundugon mali man to, sample variance man. Wa na mao. Na change na siya.
May pagka-usin yung maestro. Na? Okay, so the same lang good yapon guys, kuhanin mo ang bar x, ang sample mean, and then i-subtract isa-isa ang x sub I, then raise to 2, then i-add, then substitute lang yapon, pero ang nakalihan lang n minus 1 siya instead of n, no? So ato ang n is 4, 4 minus 1, that's square root of 3 na. So square root of 14 over 3, that's 2.16. So see the difference, dayo kayo guys. No, mas ni dako ang unsa nito guys, pag mas dako, unsay meaning ana? Pag mas dako ang standard deviation guys, it means na kalat kayo ang data, mas layo siya sa mean. Okay? Pag mas gamay ang value, mas duol siya with each other and duol siya sa mean. Mas reliable ang data. Okay? So muna niyo ang timan-an. Now let's go with variance. Now ang variance guys, the same siya sa standard deviation, no? Measurement of spread between numbers. Pero in terms of square or square siya, no? Basta yung measurement yapon guys, ang iyang purpose is kung unsa kalayo with each other ang data and unsa siya kalayo with the mean. Okay. So, unsa nakalian niya? So sa population variance, instead of 'di ba sigma lang, naka sigma squared na siya guys. So tanawa guys, natanggal lang ang square root, no? So sir, related na ang variance of standard deviation? Yes. Kung halimbawa nakakuan, gipangutasin mo if the population variance is 1.81, what is the population standard deviation? All you need to do is katong population variance square root lang nimo. No? Kay square root raman na siya guys, no? Pag square root man guna nimong sigma, may mo na siyang sigma. So ang pasabot ana guys kaning kani siya, mas square root pa na siya. Nakuha ninyo? So, ang variance is the same. Variance of standard deviation kay naga-show siya sa spread sa data. Ang nakalayan lang siya, ang standard deviation wala naka-square. Ang naka-square root siya. Ang variance kay naka-square siya, wala siya naka-square root. Ano? So, the same lang gyapon guys. Kaning sigma, squared naman siya. So, population variance na siya guys. Then, x sub I is each value. Then, mu is population mean gap on n is the total number. Dili naman, s squared na siya instead of s. Then, s squared is just the sample variance, x sub I each value. Ang bar x is sample mean, n is the total number of values in the population. n minus 1 gyapan. No? The same na gyapan. So again, kuhaon nimo, gamitan nimo population variance if ang tibuok population ang imong studyhan, and sample variance if sample size lang, meaning dili tanan magkuha lang kag number of people or number of client or whatever it is, no. Dili siya ang tibuok population. So ang sample variance most typically kanang daghan na kayo population ang sakop sa study. So sample sizing and sample variance and standard deviation ang ginagamit para dili na nimo kuan nun, dili na ka mo problema kay dako gid kay public. For example, lang imong study ang focus is region 11. Dagan ba kayo kuan no? Cities belong to region 11. Million ka tao. So instead of million ka book ang imong i-consider na data, magkuha lang kag sample size. Yeah, ang imong gamiton sample variance, sample standard deviation, and sample sizing. Katong Lewin's formula. Okay? Sige. Now, let's have an example of population variance. So, let's calculate the population variance of the following data set. 2, 7, 3, 12, 9. So, same lang good gyapon guys. Ihapon sa nimo kung pila ka number ang naa, which is 5. No? So, ang n na to, big N, as in nana, is 5. Then, ang x sub I na to is 2, 7, 3, 12, 9. Okay? Then, from that, ang atong first na buhaton, kuhaon na to ang population mean, kay population variance man siya. So, 2 plus 7 plus 3 plus 12 plus 9 divided by 5, that is 33 divided by 5, ang ato ang mu, atong population mean is 6.6. Then, ito 6.6, no? Ipang-subtract ang x sub I isa-isa dito, then erase to 2. So, 2 minus 6.6 is 21.16. 7 minus 6.6 squared is 0.16. 3 minus 6.6 squared is 12.96. 12 minus 6.6 squared is 29.16. And 9 minus 6.6 squared is 5.76. Then, after that, guys, na-subtract mo na square, i-add mo 21.16, 0.16, 12.96,
29.16 and 5.76. Ang iyang result is 69.2. Okay? Then, i-substitute lang siya sa formula, guys. So, that is sigma squared is equal to the summation of x sub I minus mu squared over n. Then, that is equal to sigma squared, which is the population variance, 69.2 divided by 5. That is 13.84. Ano na siya, guys? Sige daw, be. If kana ang given na population variance, kung nakasabot ba yun, tanaw na to, be. Unsa ang population standard deviation? Sige daw. Mag-solve pa kung usap ana, sir. Same lang siya, pero mutangan na to og kuan. Isa-isa ko na po na to na, sir. Dili na. Unsa ganina siya? Unsa buhaton? Unsa daw, be? Unsa answer, be? Without kuan na kanang ipakita ang solving, like diretso siya kuan. Unsa answer kay ana? Unsa kaya ang population standard deviation na given ang population variance na 13.84? You know, anyone from the class who can tell me the answer? Anyone? 3.72, sir, or dili? Isa ta nagstorya. Si Suhay po. Suhay. Yes, 3.72 is correct. So, sa ganito, Suhay, yung sa mo pagkuha? Share sa class. ako rang gi-square root ang 13.84. Very good. Square root sa 13.84. Kay ana gani ko kaganina, pag given ang variance, kuha na nimo ang square root sa value sa variance para makuha nimo ang standard deviation. So, square root lang ana, that is 3.72. Okay? So, sige, what if population standard deviation ang gihatag kay 3.72? Ang standard deviation, unsa ang population variance? Unsa imong buhaton? I-raise to 2 lang nimo tong 3.72. That is 13.84. No? So, baliktaran lang na siya, guys. Kumbaga, kung ano siya lang, kanang partner na sila in crime. Okay? Aral na siya. So, dapat nasabtan dyan ninyo ang connection, guys, ha? Kay, oh my God. Ayun yung pagka-stress, guys, lo. So, ano ko pagsulod, dagan kayo ni taas na kayong oras. Ay, gamay lang kayong oras, tapos mag-solve ko solve for variance. Given ditong standard deviation. Oh my God. So, di ba? So, nga na siya, guys. Okay? Unless, for example, ang gihatag is what? Population standard deviation, pero ang gusto niya makuha is ang sample variance. So, dili na gito nimo magamit tong population standard deviation kay sample variance man yung gusto. So, mano-mano jud ka. Okay? Himo gyud siyang isolve. Yeah. Okay. Now, let's go with sample variance. So, ang difference lang yan is the same gud yapon ang pag-solve, pero i-n-1 lang nimo siya. Okay? So, the same lang yapon sa mean, same lang yapon sa summation, no? Atong x sub I minus bar x squared. No? So, i-bar x na nimo, tapos i-bar x na nimo ang mean, i-bar x na nimo tanan ang dapat i-bar x. Then, substitute sa formula. So, instead of 5 over 5, may mo siyang 4. That's 17.3. Okay? So, unsa kaya ang sample standard deviation, ana, guys? Anyone? Given 17.13. Sige na. 17.3, sorry. Pila? What is the sample standard deviation if ang variance, sample variance is 17.3? Anyone? Ay, sorry. Sige na. 4.16, sir, akong gi-round up ang kuan. Si Suhay, gyapon ta? Yes po. Okay. That's correct. Square root of 17.3, that is 4.16. Okay? So, nga lang, guys. Very simple. No? Ato na siya pa-explain. Dali ra kayo. No? Very dali. So, sir, for example, sir, daghan kayong data, sir. Unsay technique, ana? Tapos na pag-yoy, decimal. So, ang technique, ana, guys, katong mga whole numbers ay mong i-focus. Ani siya? Ano man eh? So, for example, daghan kayo siya, guys. 2.13, 3.11, tapos 2.17. Ana, naka-disarrange siya, guys, padagan kaayo. So, ang first, guys, itapok to nimo ang naka 2 point something.
tapos kato naka 3 point something, naka 4 point something. Tapos i-arrange nimo siya sa pinakagamay hangtod sa pinakadako. Ayaw pag kuan guys, kanang i-arrange nimo siya na kanang ganing girambol nimo pag-arrange mo, stress ka na. So i-arrange nimo siya sa whole number. Nakuha ninyo? So for example, 14.1, 15.6, tapos 11 point, katong mga katong whole numbers imong i-focus. Na i-arrange to siya, tapos i-arrange na po nimo siya from gamay to pinakadako. Then i-arrange nimo by whole number. So kung saan pinakauna katong 2 point something, tapos 3 point something. So pag kuan nimo plastanan nimo na tanan, naka-arrange na siya from smallest to biggest. Kay katong pinakauna, muna mo to siya, 2.13, tapos 2.17, tapos next is 3.11, 3.5, naka-arrange siya daan. So, yan mo ka-stress, guys. Bisa pag 100 na kabuok, guys, ang number. No? So, yung nga to pag-arrange, guys, ito ang technique. Sa whole number ka mag-base. Okay? Then, i-arrange, pag umano mo grupo sa katungkuan, i-grupo mo siya sa tapos i-arrange mo siya sa pinakadako. Tapos itapok nimo. No, kung pakuha niya ang variance, pakuha niya ang mean, median, mode, dali na lang kayo kinaka-arrange na tanan. Nakuha niya? Okay. Sige. Now, kung sa difference sa deviation, standard deviation of variance, di ba kinayanan ko ganina, the same na sila of purpose. Ang tawag gani ang spread sa data. Now, kung ang lahi lang gid nila is ang unit, guys. So for example, sa standard deviation, di ba, ang data set man good, guys, di ba, it can accommodate any value. For example, ang data set kay height ninyo in terms of meters, no? Kung isulod nimo ang mga data na naka-meter sa standard deviation, no, standard deviation, no, meter siya, pag after ato na output, guys, masulod siya dito sa standard deviation, may mo siya meters. Meter siya by kanang kuan sinugdanan. Ang iyang output is what? Meters gyapon. Kay di ba naka square root man siya, guys. Sumuto siya, no? Tapos sa variance man god, for example, meters gyapon, no? Isulod nimo siya variance, may mo na siyang squared. Square meters na siya. So, sige. Let's have a drill. Sige, dawe. What if ang unit is feet? Unsa siya? Standard deviation or variance? Ang input niya feet, ang output niya feet yapon. Unsa siya? I-type lang V for variance and S for standard deviation. Sige, feet ang input, ang output kay what? Feet yapon. So siya, standard deviation or variance? Saban? Anyone? Si type lang. Or iingon na lang. Or mas dali. So, kay fit man siya sinugdanan, then ang output niya kay fit, nasa siya? Standard deviation or variance? Go sa exam, guys. Ano man? Standard deviation, yapon. Very good, BMA. Sige. For example, feet siya. Tapos pag output niya, mo siyang feet squared or square feet. Ano na siya? Standard deviation or variance? Variance. Very good. Ano na? Yeah. For example, seconds, no? Ang iyang sinugdanan ng input. Nya pag agi niya atong kuan is either standard deviation or variance, ang iyang output kay seconds gyapon. Unsa siya? Standard deviation or variance? Seconds lang gyapon ang output. SD, very good. Pag kuan hours na nahimong square hours, variance o standard deviation? Variance. Very good, IB. Ana na, no? Very easy. Okay? Now, let's go with the next slide. Let's go with percentiles. So, the same lang yapon ni siya, guys. Manata sa measures of dispersion. So, ato na punta sa
Kwan, sa kwan gani, nakalimutan ko guys. Like relative position. Ayan, relative position na punta. So sa relative position, guys, natay percentiles, natay quartiles, duhara, okay? Nakani siya, plotting mo na siya, guys. Happy to mo man. Congrats. So, let's go with percentiles. So, percentiles, bisayo na to, guys, ha? So, percentile is a term used in statistics to express how a score compares to other scores. So, sa board exam, guys, ana na siya. So, kung board exam mo, punpun may lawas, may mumong kanang graduate sa psychology, no? Kay mag-take man mo og psychometrician na PRC na licensure examination, and thank God nakapasar ka. So yun sa pagkuha sa grades ana, guys. So ang sa kon good, guys, sa psychometrician na siya ginatawag ng mga subjects na dapat niyo i-take, no? I think na ay 6 ka subjects na siya sa psychometrician na exam, licensure, no? Sa isa ka subject 100 items na siya, guys. Then 2 days mo mag-exam. Ana. So sa isa ka day tag 2 ka subject. So labad kay siya, no? Super labad. Now, dili na siya kuan, guys, lisod mo kay ng board exam, no? Dili na siya kanang dapat 75 out of 100 pasar jud ka, mo na siya passing na dapat 75 ang imong matama. No. Ang ginagamit nila percentiles. Kung kinsa ang highest na grado or ang pinakadako og kuha, no? Na for example si Villame, out of 100 nakatama siya og 50. Pero siya ang highest sa tibuok Philippines. So katuyang grade ang ilang basihan, then i-compare ang mga grades sa katong iyang mga peers, katong mga kasabayan niya pag-exam. So ang ang top 1 na grade. Then iyang gamitan og percentile. Ana. Una siya sa board exam. Ang tawag po daan na is skewing. Percentiles or kanang sa ito na nakalimot ko ganoy. Basta percentiles to siya, guys. No? Ang gamit ana. Wait lang. Sige, ito itong gano'n. Alam mo ito sa term. Kalimot jud ko sa term, guys. Sorry jud kayo. Sige lang. Ako lang na siya ingon sa next meeting, ha. Kalimot jud ko na siya term ana. Skewing, ano to? Basta, sige. So, sa formula for percentile. So, ang percentile score nimo of x is equals to the number of data values less than x all over total number of data values times 100. So, ano na siya, guys? So, for example, si Villame, niya tapos na yung 1,000 ka examinees. So, siya ang top 1. No? So, ang number of data values less than x, so meaning katong grado ni Villame, okay, pila ka buok students or takers ang iyang napildi divided by the number of examinees times 100. So for example, 1,000. Ang iyang napildi, 999 ang iyang napildi. Okay? So kung i-calculate na to na siya, pila siya? 99. So 99 divided by, 999 sorry, divided by 1,000. So 9.99 times 100. Hindi, ato kong pag-calculate. Wait lang. 999 divided by 1,000. Okay, 1,000 examinees man to, guys. Times 100. So 99.9. So 99 percentile. Ang pasabot ana, guys, is 999 iyang napildi. So ano na siya pag-calculate? So let's have an example. Let's say si Ivy Suhay. Siya ang ikaupat. Sa 20 ka, alimbawa, 20 mo kabuok sa inyong section. Siya ang ikaupat na pinakatangkad. Oh, kasi si Ivy daw ni siya. Si Ivy na walang malay. Tama. Yung kanino, si Kwan daw ni siya. Si Pinke. Siya na pinakatangkad. Ano. Okay, na sila Jadre. Na siya diya. Okay. Now, kung saan pag-calculate ana, sir? So, for example, si Ivy ni siya. Okay. So, saan siya pag-calculate? Saan pagkuha sa percentile ana? Ganong 80th percentile si Ivy. Okay. So, kung saan ito, pag percentile,
percentile percent of x. So kung ang nasa taas guys, kung pila ang iyang napildi in terms of height, no? So ang iyang napildi guys, so wala niya na yung napildi, right? So i-exclude niya yung sarili. So sa 20 ka buok, minusan ni mo 4. So ang napildi niya in terms of height is 16. Okay? Then over the total number of pila to ka person, 20, then times 100. So kung wala kay calculator guys, pwede nimo ni mano-mano ang common factor sa 16 ug 20 kay ang pwede ma-divide sa duha na dili sila mabungkig, ang pinakadako na pwede ma-divide is 4. 16 divided by 4, that's 4. 20 divided by 4, that's 5 times 100. So that would be 4 over 5, that's 0.8 times 100, that is 80. So 80th percentile siya. Okay? So meaning 80% ang iyahang napildi in terms of height. Siya ang ikat 80th percentile. So kung mas baba ang percentile score, sir, meaning mas baba ang iyahang height or mas gamay siya, yes. So same gyapon with score. Ana na gyapon. Okay? Ana na siya guys. The same with the board examination. Ana na siya. Okay, let's go with the next one. After percentiles natin quartiles. So ang data set guys, pwede na siya hati-hation. So ang percentile is one way of locating a score, ika ng relative position niya. Another is quartiles, no? Natay tulo, no? Ka panghati, quartile 1, quartile 2 o quartile 3, Q1, Q2, Q3. Ang Q2 guys is median sa data, sa tibok data. Ang Q1 naman is ang median sa lower quartile. Then ang Q3 is ang median sa upper quartile. Sana siya, sige be, ato doon nang isolve be, para mas masabtan siya. Sige, hapit na tamuman guys, konting tiis. So kani siya ang gihatag na data set. Okay? First, pag mag-solve tag quartiles, i-arrange siya nato siya in order. Okay? Naka-in order na siya. Very good. Then, after that, imong pangkwaon ang quartile 1, quartile 2, quartile 3. Again, guys, ang quartile 2 is ang median sa tibuok data set. Oy, dali ra kayong median sa ganito, odd or even. So, ihapon sa nato sa ang data set kung odd or even siya before we locate quartile 2. Okay? Kaya mo na siya unahon og solve kani quartile 2 man, guys. Okay? Then, ihapon na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, odd siya. So, ang gamiton nato na formula is n plus 1 over 2. Ang n nato niya is the number of numbers, which is 7. 7 plus 1. My God, saan naman yung mouse? 7 plus 1 over 2. 7 plus 1 na siya, guys. Ha? That's 8 over 2. 8 divided by 2 is 4. Or the fourth value. So, 1, 2, 3, 4. Muna na siya ang quartile 2. Pag na-locate na nimo ang quartile 2, guys, ayaw na siya i-appeal sa ihap. So, hatiyon nimo siya, ang naa sa left, muna siya ang lower half, kani siya ang upper half. Then, ihapon nimo ang number of numbers. Pila ka number ang per grupo. Kani sa lower. Tunaw na to. Tulo. Diri tulo pod. So, dapat equal gina siya, guys, ha? Okay, now. Kuhaon na pod nato ang median sa lower. Para makuha na to ang lower quartile, Q1. So, kung sa ito, ihapon ang numbers. Pag magkuha tag median, ihapon ang pila ka book numbers. Then, i-identify kung odd or even. 1, 2, 3. So, even. Ay, sorry, odd. So, ang gamiton na to na po the formula, n plus 1 over 2 lang yapon. Okay? Pero ang number is, tulungan ka buok. Kay 2, 4, 4 lang man. 3 plus 1 over 2. So, that would be, what? 4 over 2. Then 2. So, second. Okay? So, ang quartile 1 di ay kaning 4. Yeah, diri na po the side, same naman silang number. So, same lang yapon ang gamiton katong second. So, kani siya ang quartile 3. Nasolve na. Muna to siya ang answer. Ana na siya, guys. Kursan naman answer. At tora ka dali. Median ng imong gamiton sa quartiles. Let's have another example. What if even na ang data? Even ang gidaghanon sa number. So here,
1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. So, pila na siya ka number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, sorry, namali ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, even. So, i-arrange siya from lowest to highest. So, ang next na itong button, i-allocate ang Q2 or ang median. Since even man siya, ang gamiton na to guys, n over 2 plus the quantity n over 2 plus 1 over 2. So, since 10 man ang n, so 10 over 2 plus 10 over 2 plus 1 over 2. So, that is 5 plus 5 plus 1 over 2. So, that is 11 over 2. 5 plus 5 plus 1, 11. 11 divided by 2, that's 5.5. So, muna siya ang position, guys. 5.5. So, wala may 5.5 na position. It's in between 5th, kaning kalima, o kaning ika-6th na number. Nasya sa tunga. Then, unsay value niya? Kay pag quartile man gud unsay value. So, unsay buhaton nimo, i-add nimo ang 5 ug 6, i-divide sa 2, natsambahan 5.5 pud ang answer. So, ang quartile 2, 5.5. Okay? Now, sir, dili man apil ang 5 ug 6, dili man siya ang median. So, muna siya ang naman din tunga sa median. So, ang paghati nimo sa lower ug upper, ana siya guys. Apil ang 5, nya sa pika sa upper, apil ang 6. Okay? Then, magkuha na po ka sa median, ana, para makuha nimo ang quartile 1 ug quartile 3. Okay? So, ihapon na po nimo pila ka number. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, unsa mo siya? Odd. So, n plus 1 over 2 ang gamiton. So, that is 5 plus 1 over 2. 6 over 2, that's 3. So, ang ikatulo. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quartile 1, quartile 2. Lower quartile, middle quartile, o upper quartile. Easy. Anara siya, guys. Any questions? 2 minutes lang. Hapit na. Pero hapit na the moment, guys. Or like 4 slides na lang. Wala. 1 minute lang, lo. Sige, padayon ta. So, guys, pag ang quartiles, guys, tapos na siya ilain ng mga pakulo. So, i-plot na to siya. Ang tawag is back and whisker plots. Shows you the quartiles and the maximum and minimum values of the dataset. So, ang upper extreme, guys, ato muna siyang box whisker plot. Ang upper extreme, ang pinakadako na value. Ang upper quartile, kabalo naman tana, no? So, ang tunga-tunga sa upper extreme o sa median. Tama? Okay? Sa middle. Muna siya ang median diya. Muna siya ang upper quartile or quartile 3, Q3. Ang median, Q2. Ang lower quartile is Q1. Then, ang lower extreme, muna siya pinakababa na value. Okay? Okay. So, ang lower quartile is the middle of the median and the lower extreme. Ana. Okay? Kaya tag 25% na siya, guys. Upat kahati. So, ano man to? 25% diri, 25 diri, 25 diri, 25 diri. Okay? Sa data set. Now, let's have an example. So, suppose na naay math test results, no? Diri sa 15 ka students. Here are the results, no? Then, ang first is, i-arrange mo from least to greatest. Ano siya, naka-arrange na siya, guys. So, unsa ganito? Ang imong kuhaon, 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, median, upper quartile, lower quartile, upper extreme, o lower extreme. So, dali na kayo ang lower o upper extreme, no? So, ang lower extreme, muna na siya, LE. Ganun siya ang upper extreme. So, ang imong buhaton lang, ilocate nimo ang median. Yung sa pag-locate, ana, di ba 15 mo na siya, so odd, no? So, ang gamiton, n plus 1 over 2. So, that is 15 plus 1 over 2. 16 divided by 2, 8. Okay? So, ika-8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muna siya ang Q2. Okay? So, i-grupo na to siya. Lower dire. My God, akong mouse. Lower dire. Tapos, 84 to 95 is upper. So, ihapon na po na to siya kung pila siya kabuok. So, 1, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 po sa pikas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, odd siya. N plus 1 na po yung gamiton. So, 7 plus 1 over 2, that's 8 over 2. So, 4. Ikaupat. So, 1, 2, 3. Tapos, muna siya ang quartile 1. Tapos, 1, 1, 2, 3, 4. Muna siya ang quartile 3. So, nalocate na nimo ang 5. Lower extreme, quartile 1, quartile 2, o quartile 3, o upper extreme. Ano ra? No? So, nakuha na nimo tanan, then, imo na siyang i-plot. Okay? So, dire, ang lower extreme, 54. Dire siya ang lower quartile or quartile 1. That is 70. Ang median na to is 80. Quartile 2 na siya. Dire 88, no? Muna siya atong quartile 3. Muna siya atong upper quartile. No? Upper quartile. Then, upper extreme, which is 95. Wala, nakaplat na siya. And that ends our week 8. Na-extend na 2 minutes. Sorry guys. I'll stop the screen share and I will stop the recording. Wait lang. Ayun, na-stop na gid siya. Hala, 15 lang na billion.